of Elementary Education 4A. Now, I will going to explain some thoughts of scientists in science. First, science begets knowledge, opinion begets ignorance. According to Hippocrates, physician. I'm going to give an example. Sabihin na nating may sakit ka at pumunta ka sa doktor. Ang doktor ay nagsasagawa ng mga pagsusuri at nakakapagbigay ng diagnose batay sa resulta mo. So, ito yung agham. Ngunit, kung ang kapitbahay mo ay magsasabi na kulang lang siguro sa vitamins yan nang wala namang anumang batayan o kaalaman o medisina, iyon yung opinion. So sa ganitong paraan, ang pahayag ni Hippocrates is nagpapakita na ang agham ay nagbibigay ng tiyak na kaalaman habang ang opinion is maaaring humantong sa kamangmangan o mali. Second is, our society in which reigns an eager desire for riches and luxury does not understand the value of science. It does not realize that science is the most precious part, its moral patrimony, nor that it takes sufficient cognizance of fact that science is at the base of all the progress that lightens the burden of life and lessons is Marie Curie, chemist. Halimbawa, ang sakit na nagutan ng malunasan tulad ng cancer, para sa mga para sa komunikasyon at transformasyon. Ngunit sa halip na siya ang ng kayaman sa mga proyekto sa agham. Ang ibig sabihin lang ni Marie Curie ay mahalaga ang agham sa pagbuti ng ating buhay at pag-unlad ng lipunan. Kaya't dapat nating bigyan ito ng sapat na halaga at suporta. Third, science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living on it. One should earn one's living by work of which one is sure one is capable. Only when we do not have to be accountable to anybody can we find a joy in scientific endeavor. According to Albert Einstein, physicist. So, halimbawa, isipin mo na lang na si Albert Einstein is nagtatrabaho bilang empleyado sa opisina ng patent sa Bern, sa Switzerland. Habang ginagawa niya ang kanyang mga theory sa physics is hindi niya ginawang pangunahing pinagkakaroon gawin. Ginawa niya ito dahil sa interes. Ang ibig sabihin lang ni Einstein ay ang agham ay dapat gawin ng pagmamahal at interes ng pera. So, kapag mag-focus sa agham ng ganon. So, ang kalayaan sa paggawa ng agham is nagbibigay ng kasiyahan at paggamit ng mga bagong tuklas. Fourth is, in a science are not worth as much as one tiny spark of an individual man. According to Galileo Galilei, this is astronomer. Halimbawa, noong panahon ni Galileo, maraming naniniwala na ang Earth ang sentro ng sansinukob. Ngunit si Galileo, sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon at pag-aaral, ay nakakita siya ng mga ebidensya na ang Earth at ibang planeta ay umiikot sa araw. Ang kanyang kislap ng katwiran is nagpabago sa ating pag-unawa na sa sansinukob. So, ang ibig sabihin lang ni Galileo ay ang agham ay hindi importante kundi ang lakas ng ebidensya at katwiran. So, ang isang individual na may malalim na pag-unawa at critical na pag-iisip ay maaaring mabigay ng malaking kontribusyon sa agham. Fifth, science make people reach unselfishly for truth and objectivity. So, it teaches the people to accept reality with wonder and admiration, not to mention the deep awe and delight that the natural order of things bring to the true scientist by Liz Meitner, physicist. So, halimbawa, isipin mo na lang na ang pagtuklas ng nuclear fission ni Liz Meitner at Otto Hahn, hindi nila ginawa para sa personal na interest o yaman, kundi
para sa pag-unawa na ang likas sa mundo, ang kanilang pagtuklas is nagbibigay ng pag-unawa sa istruktura ng mga atom at nagbukas sa mga bagong posibilidad ng mga agham. So, ang ibig sabihin ni Liz Mitnier ay ang agham ay nagtuturo sa atin na maghanap ng katotohanan ng walang pagkamakasarili. Ang agham is nagbibigay ng paghanga at pagkamangha sa likas na mundo. At ang tunay na siyentipiko ay may malalim na paggalang sa realidad sa likas na kaayusan ng mga bagay. Pang-anim, it is a profound and necessary truth that the deep things in science are not found because they are useful. They are found because it was possible to find them. According to J. Robert Oppenheimer, physicist. So, halimbawa, ang pagtuklas ng mga quark at lepton, mga pangunahing particular ng matter naman yon. Yun ay hindi ginawa dahil sa kanilang direktang aplikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang mga scientific is nag-uusisa sila, nag-experiment sila para maunawaan ang likas ng mundo ay may proseso. So natuklasan nila yung mga bagay na ito. Ang ibig sabihin ni J. Robert Oppenheimer ay yung agham ay hindi palaging tungkol sa paghahanap ng practical na aplikasyon. Ang pag-usisa at pagkamausisa mo sa likas ng mundo ay yun yung nagbibigay ng bagong tuklas. Ang posibleng pagtuklas ay ang tunay na driver ng pag-unlad, like ang agham. 7. Science is a game. In the presentations of scientific problem, the other player in the good Lord, he has not only set the problem but also has devised the rules of the game. But they are not completely known. Half of them are left for you to discover or to deduce. According to Erwin Sockdiner, physicist. Halimbawa na lang, kapag halimbawa, isipin mo na lang na ang pagtuklas ng mga batas ng pisika tulad ng gravity o electromagnetism, hindi natin alam ang lahat ng mga patakaran ng sansinukob. Ngunit sa pamamagitan ng obserbasyon o experiment at pag-aaral, nagagawa nating matuklasan ang mga ito. At ang ibig sabihin lang ni Erwin Sockdiner ay ang agham ay isang proseso ng pagtuklas at pag-unawa ng mga patakaran ng sansinukob. So, hindi natin alam ang lahat ng mga sagot. Ngunit, sa pamamagitan naman ng pag-usisa at pagkamausisa natin, nagagawa nating matuklasan ang mga bagay-bagay o ang mga bagong bagay. Ang agham ay isang laro. Sabi nga, na pagtuklas kung saan ang Diyos ang nagtakda ng patakaran, ngunit tayo ang naglalaro at nagtutulak sa mga hangganan na kaalaman. So, yun. And 8, the important thing in science is not so much to obtain new facts at discover new ways of thinking about them. According to William Lawrence Bragg, physicist. Halimbawa na lang, ang pagtuklas ng DNA structure ni James Watson at Francis Crick ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng bagong molekula, kundi pati na rin sa mga pagbuo ng mga bagong modelo sa pag-iisip tungkol sa genetic at biology. Ang kanilang modelo is double helix. Nagbago sa ating pag-unawa kung paano ang genetic information is naimbak at naipapasa. So, ang ibig sabihin dito ni William Lawrence Bragg ay ang agham ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta ng mga datos, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga bagong perspektiba at modelo ng pag-iisip. Ang bagong paraan na pag-iisip ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga katotohanan at pinomena.
yung pagbabago sa pag-iisip ay maaaring magdulot ng malaking pag-unlad sa agham at sa teknolohiya. 9. No doubt science cannot admit to compromises and can only bring out the complete truth. Hence, there must be controversy and the strife may be and sometimes must be sharp, but must it even then personal. That is health sciences to attack the man as well as the statement. According to Rudolf Virchow, pathologist. Halimbawa, isipin mo na lang na ang mga debate sa pagitan ng mga scientifico tungkol sa theory ng evolutions. So, may mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng scientifico tungkol sa detalye ng mga theory o ng mga teorya. Ngunit ang mga personal na atake at insulto ay hindi nakakatulong sa pag-unlad ng agham. Sa halip, ang mga siyentipiko ay dapat mag-focus sa pagtalakay ng mga ebidensya o argumento. Ang ibig sabihin dito ni Rudolf Virchow is ang agham ay dapat nakabase sa katotohanan at ebidensya. So, hindi lamang siya sa personal na opinion mo o omission o emosyon. Ang mga debate ay kontrobersya ay bahagi ng proseso ng agham. Ngunit dapat na gawin ito isang professional at respetuhing paraan. Ang pag-atake ng mga tao ay hindi nakakatulong sa pag-unlad ng agham, kundi ang pagtalakay ng mga idea at ebidensya. And lastly, I strongly believe that fundamental science cannot be driven in instructional, industrial, and government of military pressures. This was the reason why I decided as far as possible not to accept money from the government. So, C.V. and Raman Pisises, according to C.V. Raman Pisises. Halimbawa, kapag isipin mo na lang kapag ang pagtuklas ni C.V. Raman sa Raman effect sa nagbibigay ng bagong pag-unawa ng spectroscopy and physics. So, ginawa niya ito dahil sa kanyang interes na pagmamahal sa agham. Hindi dahil sa mga presyon o pondo mula sa gobyerno o industriya. Ang ibig sabihin ni C.V. Raman ay ang pangunahing agham ay dapat na hinimok o kursunadahin at pagmamahalin sa kaalaman, hindi lamang sa mga presyon o interes sa mga institusyon. So, ang mga scientific ay dapat may kalayaan at mag-usisa ng mga eksperimento ng walang mga limitasyon ng mga pundo o mga presyon. So, ang pagtanggap ng pera mula sa gobyerno o industriya ay maaaring magdulot ng mga limitasyon at impluwensya ng mga resulta ng mga pananaliksik. And yun lang po. Thank you!